the Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo. The views and opinions expressed by the host and the guest do not necessarily reflect those of the channel and the management. Politika at kalakalan at mga napapanahong isyong pinag-uusapan. Talakayin natin yan kasama ang organisador ng bayan, katuwang sa pagpapaunlad ng pamayanan. Narito na sina Ver Robillos at Timmy Benson dito sa Pag-usapan Natin, Kaibigan. Pamulaklak sa hardin, ang samyo'y sariling atin. Tayong naririto'y tagapunla ng pag-ibig. Isang dugo, isang awit, magkakapatid. Magawak kamay tayo, sama-samang iwag-aliway. Patawat ng lahi ng ating pagmamahal. Patatagin ang paminindigan, harapin ang katotohanan. Ahagi ng dakilang nakaraan. Ayun ang pangarap, halos sabot kamay. Paninindigan, paninindigan ang ating kailangan. Ayun ang pangarap, halos sabot kamay. Paninindigan, paninindigan ang ating kailangan. Yun. Magandang gwapo po ako sa hapong ito. At nandito uli tayo. Kinalulungkot natin pero ikinasasaya pa rin dahil tayo patuloy namang mag-air pa sa programa. Bagamat tayo ililipat ng tahanan, pero maraming salamat sa pamunuan po ng K5 Digital Media, sa pangunguna ng ating chairman Nonong Reyes, kay Director Angelo Carpio, kay Boss Johnny, Tata Albert, siyempre kay B-Boy, no? At bago ho tayo magpalawig, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, una sa lahat, maraming salamat po muli sa binigyan niyong pagkakataon upang ang programang ito'y patuloy. Maraming salamat din sa mga taong sumusuporta at naniniwala sa ating kagalingan. Ganon din, Panginoon, humingi ako ng kapatawaran sa aming nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Muli, itinataas ko ang mga taong tumutulong at sumusuporta sa programang ito. At ganon din, Panginoon, naway bigyan mo kami ng katalinuhan upang ang programang ito ay maging daluyan po at maging katuwang sa pagpapaunlad ng pamayanan. Muli, ang lahat ito itinataas ko sa iyo, Panginoon. Amen. Palakpakan naman! Yun, palakpakan. Okay, palakpakan tayo dyan. Ngayon po ay napakaswerte ko po dahil po ang ating
bisita ay isang buhay na alamat, no? Alamat sa kanyang kagalingan sa pag-ukit, no? Pag-ukit at ganoon din sa pagsusulat ng literatura at ganoon din sa pag-compose o pagtutula, no? So bago nyo siya makita ng personal dito sa ating screen, hayaan mo nating batiin yung mga alam mo na, pag hindi nabati itong mga taong to, baka hindi tayo suportahan. Binabati natin si Kuya Tantan. Kuya Tantan, maraming salamat uli So si Adi, si Supremo, kay Mag-President, RRAA Rainbow Ranger, Sunday Soldiers Alumni Association, si Ranger Captain Boy Nasino. Doon sa aking mga kabrad sa TIP Stag Jaguar, si Ray Hoxon, ang aming presidente, si Mayor Flor Jordan, yung may-ari ng China Construction, si Chief Engineer Alvin Domingo, no, na siya ay naglalakbay, isang marino to, ingat ka lagi dyan bro. Si Executive Sergeant Benji Tapiro, ang aking partner, simula nung tayo na sa training, no? Sergeant Herman Tejada, kuya, Eagles ito Sergeant Dennis Ramos, taga San Juan. At yung mga iba pa natin mga opisyales sa ating TIP Stag Jaguar ROTC Alumni Association. Siyempre nandiyan si Engineer Berto Bungan na walang sawa sa pagtulong natin. Siya po yung may-ari ng Agri, no? At siyempre yung ating mga kaibigan pa na mga kabrad, si Nelson Lantin at si Nestor Pexon nandyan sa Canada. Hoy, kamusta kayo dyan? At kanina ang mga hapon may nag-text sa atin, nagpapabati. Ito po ay tatakbo raw siyang konsehal ng Tuwi. Si susunod na konsehal, Jerome Patulot. Siyempre, susunod din daw na congressman niya sa unang distrito ng Batangas ay Attorney Jerry Manalo, no? Kay Manalo, panalo ang unang distrito ng Batangas. Iyon, no? So, wala pa ba si kaibigan Jimmy, RR? Wala, So, dahil sa wala siya, i-introduce ko na po sa inyo. Hindi ko po alam talaga kung paano ko po siya ipakilala sa inyo. Hayaan nating siguro magmutawi na sa kanyang mga bibig, no? Kung anong pagkakataon niya, no? Basta sinabi ko sa inyo, sa buhay na alamat. Mga kaibigan, mga kasama, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo, ang kasama ko po ay buhay na alamat. Tata Raul Ponelas. Yun, palakpakan natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Higit sa lahat ng mga nakikinig kay Saber. Mga nanonood pati. At mga nanonood sa live stream, ano? Magandang hapon po at magagabi na. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Ayun. Sabi ni may marami na nagpapabati dito. Ano ba? Ang dami namang kumakaway. Si Lilian Nadera, Alan Salamuding, Resti Galang, oy mga kababata ko to, si Edgar Ingito, si Len Angeles, si Florina Alano ng Nasugbo, si Reb Pili, nandyan sa Tugigaraw, Tokayo, si Christopher Neca Balatbat, oy sumama na rin, okay, so at Balatbat family ng Lapas, si Zen Lud Dion, ito ay nagtuturo ng sayaw sa may Alabang Si Marivic Jimenez Belga, wala bang traffic dyan sa Timog? O si Sanmen Lim, si Daniel Aguilon, kay Ronnie Suniga Padillo, ay Brad, kamusta ka? Danny Makamkam, Mary Claire Alcaraz, o si Ayi Berbon, nasa Pinyahan lang yan, sa likuran ng programa ng studio. Si CP Albert Locas Ong Jr., kamusta ka dyan? Si Migsan Lao daw, o nga sa Baguio, no? Irigas mo kay Mayor dyan, mukhang nag-resign Siya yung ating contact tracer no? Nadamay siya doon sa party niya doon sa may Manor. Ang ganda pa naman kumain dyan sa Manor, no? One time akong pumunta dyan, sarap jumingle dyan Okay. So, si Efren Bakar, Brad, kamusta ka dyan? Si best friend Fidel Aglibot Ramos, uy, nasan ka ba ngayon? Si Ranes Besas. Okay, so sabi pre pabate. Sabi ni Tokayong Fidel, okay. Si Zenny Amen. Oy, Zenny. Okay. Si Jonah Jimena. Nasaan ka ba banda ngayon? Nasa Japan ka ba? Uy, kumpare ko, kapitbahay ko, si Bong Gordolan. Kamusta ka diyan?
ang kilabot ng Distrito 3 sa pag-organisa ng pamayanan, si Renel Ramirez Pintoy. Renel, ang aking kumpare, Boyet Ariola, kamusta ka dyan? So balik tayo kay Raul, no? So patuloy lang ho tayo. Mag-like and share natin ang programang ito dahil ito po napakahalaga ating pag-uusapan. Kumbaga, hindi mabubuhay ang isang tao kung wala kang kaakibat na yung habing arte sa katawan. Hindi naman arting maarte. I mean yung sining, no? At hayaan nating kausapin ng matindi itong ating kaharap. Okay. So, Raul, muli isang gwapong hapon ka, no? At hindi tayo nagkakaliw. At least ngayon lang ako nagkaroon ng guest na kasing gwapo ko, no? Yung buhok pa lang lamang lang sa akin talaga. Antigo na yan. May bigote. Alam ko naman, Raul, ang lahat ng hibla ng buhok mo ay may mga maikling kwento. Ang tanong, paano ho ba umibig si Raul? Kasi yung February ni, no? Paano ho ba kayo umibig sa pamamagitan ng pag-iskultura? Paano yung naghihiligan yan? At yung pagsusulat at yung pagiging makata? Yan. Okay, unahin natin yung pagiging iskultura ko. No? Maliit pa akong bata. Pakita mo yung mga ginawa niya. Pag ako'y nasa tubigan ng Lawa ng Laguna, yan, no? at mayroon akong dinaramdam, hinanakit, lumbay, lungkot, hinagpis, hapis, sinusulat ko yan sa lawa. Boy, siya, pakita mo, boy. At minsan, sinusulat ko yan sa putik. At ako'y naglililok pag ako'y nangangahoy sa gubat, dahil ako'y lumaki sa gubat ng Isla ng Talim, nilililok ko ng itak ang mga punong kahoy. Una, tatabtabin mo yan hanggang sa makabubuo ka ng mga hugis. At kung sa pagdating naman sa pagsulat, mahilig ako talagang sumulat. Kahit nga lawa, sinusulatan ko. Ang mga dingding ng pader, sinusulatan ko. Ikaw pala yung numero unong tawag doon? Nagsusulat ng pader. Ano ba tawag doon? May tawag doon Oo, yung manunulat ng mga pader. Kasi nagtatrabaho rin ako, nagsasideline ako sa mga politiko pag ako'y naglalagay ng mga tarpaulin nila, kasi mga paraphernalia nila. So kasama na rin doon yung pagsusulat dadamay mo na rin yung grupo mo na dati kasi nung araw nagmamalaki ko naman, makibaka, huwag matakot na UP, di ba? So nagdaan din tayo dyan. Pero hindi ka na makasama sa red tagging, ano? Hindi na ako kasama sa red tagging. Oo, dahil hindi naman tayo hindi naman tayo nagtatago nakabantad tayo lahat sa lahat ng oras. Sabi nga naman, magaling kasi si tata magaling magtago. Ganun. Joke lang. So, yung pag-ibig ko sa higit sa lahat, sa pagtula, yan. Una, ang aking mga tinutula ay may mga pulot na aral at may pagmamahal sa kalikasan, higit sa lawa, sa tubigan, sa bundok, sa gubat, dahil ako'y lumaki dyan. Kaya mahal ko yan. Dito sa Maynila, nakakayakap nila ang tubig sa magitan ng banyo, ng gripo. Pero ako, kapiling at kayakap ko ang tubigan sa aming Lawa ng Laguna. Kapiling ko ang apoy sa kaingin, sa kalan, na kahoy. At pagka kami nagkakaingin, sinisilaban namin yung aming nililinis. So, diyan ko nakakayakap ang apoy. Samantalang dito sa Maynila, makakayakap mo ang apoy sa lighter, sa posporo, at sa mga sa gasul. Ito ang pinapakita sa atin, Raul. Pwede mo yan, yung nakadipan po yan. Ano bang... Oblation yan. Actually, nung ako'y nasa UP, 44 na taon ako naglingkod sa pamahala ng University of the Philippines. Ang mga nililo kong iskulturang oblation, baka hindi lang 1,000. Kasi nung panahon din ni National Artist sa Bueva, minsan ako rin yung nababatari, so nahihilingan gumawa ng kanyang mga lilok, yung mga kalabaw niya, mga kung ano-ano. Marami akong ginawa na malalaking eskultura na si National Artist sa Napoleon Veloso Abueva ang kumukuha sa akin para gumawa tulad ng mga tanso.
So maraming naitayo ang ating national artist na Abueva na halos kasama ako sa mga proyekto niya. Yung sa Liwasang ASEAN, yung sa Leyte, yung MacArthur. So marami, hindi lang dadalawang po sigurong proyekto ni National Artist Abueva ang nakasama ko at yung mga pinagagawa niya sa aking maliliit na bagay na eskultura na sa ngayon nakikita ko napakamamahal pala. Ito pang susunod na ano, yan, ano po yan? So ito yung San Lorenzo Ruiz naman yan. Oo. Yan, San Lorenzo Ruiz. Marami rin ginawa ko Gawa niyan. ba sa ano yan? Ano yan, marble at saka yung concrete. Marami akong pinaghalong materials niyan. Yung isa namang nakikita mo doon, yun yung mga bronze wire na ginagawa ko, nilalala ko para maging isang bonsai, parang ganun. Okay. Yung susunod dyan ng RR, yan. So, ayan, yung nakaupo na yun sa mayroon kasing na-drawing nung araw si national artist sa Botong Francisco na nagdo-drawing siya sa nakataob na lunday yung bangka. So yung nakasombrero na yun, si Botong Francisco yun. At naging proyekto ng uno yan na kinausap ako ng tourism office head na gawin namin ng life size. Okay. Nung approve na yan, ang nag-budget niya na smart. Nung na-approve yan, nagkaroon naman tayo ng habagat. So lumaki yung tubig sa paglalagyan sa Wawa sa Uno. Kaya hindi natuloy ang proyekto niyan. Pero budgeted na raw yan dati. So nawala na. At yun namang Yung isa, budget nalusaw. hindi naman, maaaring sa ibang proyekto na ilagay at hindi nga pwedeng paglagyan yung Wawa dahil malaki ang tubig sa Anguno. So yung isa naman, yung Oblation, marami ako nililok niyan at yan ay mga NAIA award tuwing may graduation sa mga sa mga unit ng UP Diliman. At kahit nasa Los Baños, kahit nasa UP Manila, ako rin yung natatawag para gumawa ng eskulturang Oblation, matanso at marble at resin at concrete. Ako rin yung gumagawa niyan. Yung susunod na picture, RR, ano ito naman, yung nagtuturo din kasi ako sa mga kapatid nating dumagat sa Ipudam. Kinuha ako ng Maynilad para maging isang trainer sa mga dumagat na dating 12 dumagat yung tinuturuan ko hanggang sa naging 6 na po mahigit na. So pinapalilo ko sila ng sari-sari. So yung gitarang yan, isa yan sa mga nililok ng mga dumagat. Una, sungka. Marami akong pinagawa at 6 na taon yata akong nagturo dyan sa mga dumagat na hanggang sa ako parang tigaro na rin sa Ipudam watershed. So yan, yung mga gitarang yan ay mga pinipili yan sa dam, yung mga matitigas na kahoy tulad yan, nara yan eh. Lahat ng mga nakatumbang kahoy, yun yung kinukuha namin. At tapos may chainsaw kami na ikinukuha pa namin ng permit yan sa DENR para ang puputulin namin ay yung mga nakabara na at yung hindi mga buhay. Okay. So bawal kasi yun. Yung iba pa. Yan. Yung iba pa. So yan, yung mga ginagawa ko yan, mga pinagawa na lahat yan, yung mga nasusobra, yung mga molde bago masira, ginagawa ko na. Yan naman tanso na yan ang forte ko talaga, tanso. Talagang expert ako sa tanso. Yun. Yung lililo kita, gagawin kita ng mukha sa tanso. Yun. So yan, ballet dancer yan yung nagano yan. Meron pa bang RR? Wala na RR. Ayun. So yan, yung mga ballet dancer din yan, yung may kabayo, yung kahoy naman yung kabayo. Yung iba naman, yung nakikita mo na may kamao na ngayon, yun ay trophy na pinagawa sa akin ng Duterte administration na dinala yan sa Davao. Okay. So marami, lahat ng yung cabinet secretary, yung mga ASEC, USEC, binigyan yan yung kilusang pagbabago nung panahon ni Kabseka Ibasco. Okay. Judy Meron Basco. pa ba RR? Yan, yun man yung nuno. Tansurin yan. Yun yung nuno. Yung sa Anguno, usong-uso din yung mga nuno. So yan, tanso. Kaiba yan. Tanso naman yan. Yung iba pa? Wala na. Karaul, matanong lang kita. Bakit tanso po ang inyong nakahiligang gamitin sa pag-iiskultur? Kasi nung araw, lumaki ako sa talyer ng drawing ko. Kapatid ng tatay ko, si Chupabling, na ang expertise niya, yung mga non-ferrous metal. Ibig sabihin non-ferrous metal, yung mga aluminum, tanso, mga zinc,
kung ano basta non-ferrous metal is hindi siya bakal. So, expert yung chewing ko doon sa paggawa. Tulad ng mga tricycle na yung gulong niya ay tanso yung loob nun yung sa ikutan ng rayos. So, pag mga nabibiyak yun, hinihinang niya yun. So, nakikita ko. So, natutuhan ko sa chewing ko yung paghinang ng mga non-ferrous metal. Hindi ba, siyempre mausok yan. Buti, meron hindi pa Hindi yung naman. baga nyo, okay pa. Hindi, wala na rin. Nagkasakit nga ako sa baga nun dahil nga sa, yan nga. Na dapat, Pero siyempre, awa naman ng Diyos, nagagamutan naman yung sakit sa baga. Okay. Pero gumaling na ako dyan. Nagkaroon ako noon, nagkaroon ako na spot nung panahong nasa UP ako. So, tandaan po natin mga kaibigan, mga nanonood, kung nais po ninyong magpalilok, particular sa mga tanso, kahit gaano kalalaki, kahit kalaki pa ng building kaya ni Tata Raul. At kayo mag-uusap. Pero bago natin pagpatuloy, maghahanap buhay muna si RR. Agree Development Trade Incorporated, a processing and packaging equipment fabricator and trading company managed by a group of innovative and visionary professionals. Agree Development Trade Incorporated's world-class product lines includes batching and mixing tanks, pasteurizers, automatic pouch fill and seal machines, plate heat exchanger and pasteurizer, counter pressure retort, tubular heat exchangers, cooling vat, cooling tunnel, mixing and storage tanks, steam jacketed tanks and cooking kettles, CIP system, steam boilers, dehydrators, ribbon mixers, conveyors, automatic inline fillers, electrical control and automation, and an exclusive distributor of Linipac automatic fill and seal machine. Politika at kalakalan at mga napapanahong isyong pinag-uusapan. Talakayin natin yan kasama ang organisador ng bayan, katuwang sa pagpapaunlad ng pamayanan. Narito na sina Ver Rodillos at Timmy Benson dito sa Pag-usapan Natin, Kaibigan. Babati tayo, no? Ayun, yan. So bago natin ituloy, kasi ang pangalawang portion, gusto nating marinig naman yung mga isinulat ni Tata Raul. No? Pero bago doon, nanonood kami kasama may-ari ng Cheches Gourmet Tuyo, sabi ni Meg Sanlao. Okay. So puro lang na si Mix, ano? Okay. Si Mauro Villos, pamangkin ko, pa-shout out po, Tito, nanonood po kami. Pati si Ate Connie Carino, good afternoon, kaibigans. No? So, yung anak mga tato, si Marieta Ponelas. Si Mayet. Si Mayet, hello po. Kabrad ko, si Eric Liano Hilera. Oy, si Marisa Gumban, no? Si yan. Tapos sa Quezon City KB Alumni Association, no? Tayo po naging KB chairman noong 1980. Pero 75 pa lang nagsimula na tayo. Binabati natin si former Mayor Herbert Bautista, yung kabrad namin. Yung kalaban ni Gerald, ni Lorenzana pala, ni Secretary, si Attorney Danilo Concepcion ng UP Diliman. Kabrad ko po yan, no? Baka hindi nyo alam, ha? President Danny. Presidente ng UP. Quezon City KB Alumni, Batch 80, si Homer San Diego, Dr. Chat Biado Gorospe, Rolly Manilin. Happy birthday, Brad. Hindi ako nakahabol sa birthday mo. Pagpasensya mo, medyo busy lang. Pearly Chua, si Risa Hacosalem, Rex Bactol, si Boying Idelor, Esther Sibayan, Janet Kawaing, at iba pang mga membro. Yan po yung mga pangunahing leader ng batch namin sa KB. Sa KB World naman, siyempre, batiin natin si Bambi Tinsuan, si Edward Balanag, na dating Pangulo ng KB Quezon City. Ops, eto si Senador Amy Marcos nagpapabate. Attorney Danny Concepcion uli, President ng UP. Mga alumni kami ng UP. Pwede naman namin gamitin ng bahay alumni. Ba't pinagbabawalan nyo kami? Karapatan namin yan Di ba, Tata Raul? Ngayon, balik tayo kay Tata Raul. Tata Raul, alam mo, kakaiba ka Ikaw ay iskultor. Ikaw ay manunulat, no? Makata. At isang makata, no? Paano mo ihahambing yan? Ako'y talagang nagugulumahan Alam mo, Kaber, maraming nagtataka sa akin, marami kasi akong anyo. Minsan nag-aanyo akong iba, nag-aanyo akong paiba-iba.
at nakaiba talaga. So nagagawa ko yun. Minsan kasi marami tayong pinupuntang lugar na dapat hindi tayo kilala. Nariyang kunwari tayo isang hayop, gano'n. Kunwari tayo isang anghel, ganun lang. So matalinghaga yung sinasabi ko, pero mahirap sabihin dito na kung sino ako talaga. Ako ay galing sa isla ng Talim. Okay. At ako'y 44 na taong naglingkod sa pamahalaan ng Pilipinas. At sa pamahalaan ng inaaping manggagawa. Okay. Pero Tatarol, paano ka naman naging makata at manunulat? Ano yan, talagang siguro nasa lahi din namin kasi ang tatay ko ay isa ring mandodrawing. Nandodrawing siya ng mga ano sa eskwela namin nung araw. Tapos nagagawa rin siya ng mga, pag may mga presentation ng mga bata at may maglilitsyon, magagawa siya ng papel na litsyon. Talaga kukulay niya. So ganun, kung nakita ang tatay ko na siguro, kung kami nasa lahi ng eskultor at pintor, ay talagang bumubukal sa kalooban namin na ilabas yung talento namin. So, pwede bang marinig ang ilan sa mga inyong sinulat? Wala ba tayong sample, no? Na music background. Sample ng inyong ng iyong tutulain. Sige, so mga kaibigan, palakpakan po natin, Tata Raul Panelas. Pero bago po ako tumula, ay may nagpapabati rin po sa akin na e-text ko kasi sila na batiin ko raw sila. Yung mga tiga-isla ng Talim, lahat ng tiga-isla ng Talim, binabati ko, lahat na. Mga kabangka, mga kaisda, at mga rigatona, at mga maninisid sa ilalim ng lawa. Ang mga anak ko, binabati ko, si Johnny Boy, si Ramil, si Bebot, si Buboy nasa Australia, si Peter na nasa PUP, nagbabodyguard siya sa Pangulo doon. Si Marieta, si Mayet, kaibigan ni Kaber, yung anak ko si Marieta. Tapos yung aking bunsong si Maymay, isa siyang ngayon, isang VIP sa isang kumpanya. Hindi ko nasabihin ko anong kumpanya. So lahat ng apo ko, 18 apo ko, binabati ko, mga manugang ko, at lahat ng mga kamag-anak ko. Lalo na sa Lucanin, ang mga Punilas dyan, kay Kapitan Ludi Punilas, binabati kita. Kay Jerry Punilas, na nasa Qatar ngayon, binabati kita. Andito yung tula ko na may pamagat na una, ang dahon. Yan. Antipara. Yan. Dahon. Sumupang sa sangat, nilaro ng hangin. Lumagot yumabong, at nakaaliw hanggang magtagipos ang kulay na angkin, ika'y malalagtas, aking pupulutin. Bubuhayin kitang magandang bulaklak upang mamasid ka ng magandang dilag. Sa iwi mong ganda, maakit lahat ang pupong bohemyong ibig kang malanghap. Ibig kang malanghap. Ngunit ang buhay mo'y tila sandali lang. Ihip ng amihay dagling mapaparam. Waring isang bulang iyong kariktan, nalagot na guryong sumasalipaw-paw. Saan man humantong ang buhay mong sawi. Ang buhay mong sawi. Umasa kang ako. Ang taga-Kandili. Yan po yung una kong tula. Wow, palakpakan. Pet malo ang hugot na, no? Kinikilabutan ako dito eh. Ito nung isa naman. Lalo tuloy ako. Mamaya na yung isa, pipitin natin sila. Pero hayaan natin may isa pa. Hayaan nating namnamin yung mga tulang yan, na yung hugot mo, no? Talagang malamig pa naman dito, lalo akong tinayo ng mga balahibo, no? Alam niyo po, nung ako'y high school, sa Ramon Magsaysay, ako po'y nagsusulat din. At marami rin po akong nakompose sa mga tula at awitin. Ang isa pa nga akong kinanta namin yun nga, yung pinag-anib namin na aming galing ni Gary Granada, yun nga po yung bahay. No? Pero, nanalo naman po kahit papaano. No? Meron pa kaming mga sinulat noon unang panahon. Marami rin akong mahilig. Ang lahi ko kasi mga pintor din. Yung tatay ng nanay ko ay mga
nagtitinda ng mga pininta sa American base noong unang panahon. At ang nanay ko nga tawag doon sa kanila the Indian girl kasi ang haba doon ng buhok ng nanay. Kami mga Indian lahi namin, pero mukha ko lang talagang Italiano, Ilocano. Anyway, batiin din natin ang aking mga kabrad, no? Pi Beta Kappa Fraternity, baka magalit to si Brother Bobby, Brother Tony, at iba pang member ng Pi Beta Kappa sa buong Pilipinas, mga brads. Kamag-anak Incorporated, yung Ingito Clan of Visayas and Mindanao, si Ate Gingging Santillan at Pastor Santillan ng Canada. Maraming salamat po sa generosity nyo. Remilus Clan of Leyte, no? Ang lahi namin nung tinitrace ko po yung lahi ko, may Romblon. Yung hospital sa Romblon, kamag-anak ko pala yung sa may Udjongan, no? Tapos yung presidente doon sa may Pangasinan. Doon sa market, kamag-anak din pala namin, no? Ramon Magsaysay Board 2021-23, President Attorney Hill Valera, Chairman Engineer Ruben Manalo and others. Next February 6 po, ang ating guest ay si Attorney Hill Valera, no? Pag-uusapan naman natin sa kanya tungkol sa peg-ibig niya, no? Puro tayo peg-ibig Ramon Magsaysay, Bat 79, Aida Antonio na happy na NBI yan, no? Ray Dugura na Vice President namin, si Boy Castro, very generous. Salamat, Boy, At nakatulong. Ang isa pang generous sa classmate ko, si Dowell Hawan. Brad, salamat din, At tumutuloy ang ating programa. Siyempre, ang aking BFF, si Ray Canyo, nasa Poland. Ang lamig-lamig ngayon dyan, no? So, tuloy natin. Ang title nun ay, yung tinula mo kayo dahon, no? Alam mo, yung may kanta ang asin ng dahon, Pero yung sa yung ibang dahon mo, talagang parang hindi naman sa kinumus, no? Parang ang hinawig mo siya yung paano siya hinubog, no? Kasi totohanan, Kaber, mahilig ako sa bulaklak, ano? Yung mga dahong nalalagpak mula sa itaas ng puno, babaksak sa lupa. So maninilaw yan. So ginagawa ko siyang bulaklak. So nakikita mo siguro yung mga post ko sa Facebook. So bulaklak siya. So pwede ko pakita rin dito yun, yung bulaklak na yun kung gusto mo. Para makita ng mga nanonood yung kung paano ko nilililok yung bulaklak na dahon. So ito, tulad nito. Kung makikita ito makikita ba ito? Hindi makikita ba? So yan. Mga dahon yan. So, ginagawa ko siya, pinagsasama-sama ko siya para maging isang bulaklak. Okay. So, marami akong liker niyan, tsaka commentor. Sa abroad. Kasi member ako ng yung mga foreign group na mga artist talaga. Mga roses, I love roses, I love nature. So gustong-gusto nila itong gawa ko na ito. Na dahon na ginagawa kong bulaklak. Kayo ho ba yung lahat ng pinagagawa niyo, napakayaman niyo siguro, dami niyo ng pera, no? Mahal ho ba upa sa inyo? Hindi na ako magugutom. Hindi na kasi dalawa na ako yung magkasawa may pension naman ako. So hindi na namin kayang ubusin yung aming. Mahal ho ba kayo pag nagpagawa sa inyo? Hindi, mura lang ako. Kaya nga sa akin nagpapagawa yung dating nagpapagawa. Pero lahat ng kanina mga nasa picture natin kanina ay binibenta niyo ho yan? Oo, for sale lahat yung benta ko. Okay. Kasi pag may nagpunta sa bahay, doon sa studio ko munti na napunta ka naman doon, mamimili yan. Kung gusto nila magpagawa, sasabihin niya, gawa mo ako ng ganito. So, ginagawa ko sila. Okay. At kung gusto naman nila noon, for sale din yun. O, sige, dali mo na yan. So, okay. So, yun, si Mayet, sabi niya, tatay ko yan. O, palakpakan nga natin si Mayet, no? Si Marisa Gumban, Emilio Andan, si Edelberto Lactao, si Bongbong, si Bebs Buke, bata ni Superman yan. Jen Fortaleza, si Gina Jelin Landrito, nanonood din. Okay. So, si Mike Ventura Leonen. Brad, okay ka ba dyan? Si Boyet Ariola. Okay. So, eto attendance to, Karaol. Ito yung mga classmate ko nung high school, no? Section Tagumpay. Attendance to. Pag nagkamali tayo dito, baka hindi magpadala ng pambayad sa studio to. Connie Sanchez Soto. Yan. Raul Paches, nasa Amerika daw yan. Jimmy Biray. Yoli San Miguel. Ray Soriano. Nag-birthday na to, Si Simeon Johnny Aquino. May-ari ng Blue Horizon Travel Agency. Si Chichi Doctolero.
Si Dude San Miguel, nag-birthday din. Edith Guevara Malakad. Si Grace Arcaño. Jill D. Jimenez. Lawrence Taginod. Litian Alvarez. Si Perly Chua. Sani Sakian. Star Sanchez. At tapos si Willie Lokban and other na mga classmate ko. Hindi ko na kayo na inisa-isa masyado kasi wala kayo sa Hindi kayo nagpapakita daw, sabi ni Star. RPM Wide, si Mamang Boyet Montiel. Okay, yung founder namin, si Ate Beth Sinday, Nilda Mudlong. Baby Soteo Crisostomo, ang aming chairman, si Paul Otor at si Alan Bores. Okay. Yung kaibigan naman natin na nandiyan sa La Paz, no? Si Jun Taasan, yung Taasan family, si Christopher Balatbat, yung Balatbat family, si Alan Balatbat, pakamusta mo ako dyan kay Kapitan na tatakbong konsyal ng bayan. No, tayo po ay makaka-raos-raos din, papasaluho tayo dyan para tayo maging katuwang dyan, okay? So si Kuya Almon Lim at Mayor Raymond Apasible Flor Alano ng Nasugbo, no? Ang Vice Mayor ng Lian, no? Ang susunod daw na congressman ng unang distrito ng Batangas, si Jerry Manalo, Atty. Manalo. Okay. So, UDDS NCR, no? Tayo po dating chairman ng UDDS, ngayon po tayo po napili bilang maging National Executive Committee Chairman ng Education, no? So, binabati natin yung aming chairman sa Quezon City, si former Kagawad and President Edwin Albano, si Chairwoman Lilia Valdez, si Ate Ami, si Kapleni Pasco, Kagawad Bong Bernardino, na may programa rin dito tuwing linggo, dito po sa aming barangay, katuwang si Chairman Nonong Reyes. Okay. Si Secretary Richard Ponsalan, congratulations sa inyong lahat at patuloy kayo nag-oorganisa ng ating organisasyon. Katatapos lang daw ngayon dyan. UDDS National Execom and other officers and members. Danak and Associates, andyan si Ate Mar, si Pe at si Jen. Okay, so tuloy tayo. Ang susunod nating gagawin ay tutula uli. Pero ito namang ibang klaseng tula naman. Tungkol ba sa himagsikan to? Ikaw ba nung kabataan mo, siyempre alam mo, pag tayo nasa gitna ng labanan, ng rally, may mga kultura di ba? May mga tumutugtog, may tumutula. Para hindi pang-aliw doon sa mga habang nakaantabay ka doon sa ating hanay. No, patatagin ang hanay. So isa ako doon sa cultural group performance artist. Okay. So pagka may mga rallying ganon, isa ako sa nagsasalita, tapos tutulaan ko sila. Hindi ka nung nagrarally ba kayo nung kapanahon nyo 1972 ba yun? 71? 72 kaya nga nag-asawa ako 71 dito sa UP. So noon kasagsagan na nung 72 pumutok na yung unang sigwada ng pakikibaka. So kasama namin nila. Hindi ka naman nakulong. Hindi ako pwedeng kulungin dahil madulas yun. May sapalos ako Tsaka alam nila, alam mo, ang Metrocom ay nandun dyan sa tulis ng UP. Oo nga. Kami yung nagdadala ng pagkain doon sa ilalim ng culvert, doon sa ilalim ng lupa. Alam ko nga yung Jollibee Pilco, may bahay ng kampo. Hindi nila alam yun na mayroong malaking doon, malaking tawag doon. Semento na butas. Doon namin dinadala ng mga estudyante ng pagkain. Kaya nagtataka yung mga Metrocom, saan kumukuha ng pagkain to? So, buhay UP. Pero yan ang mga kwento ng unang panahon. No? Si Chairman Bell, yung co-host Jimmy Benson, with up, mabuhay po, God bless. Salamat, kasamang Mike. Okay, so si Randy Lopez daw, Eric Hoxon, si Lilia Kakatyan, kamusta? Si Ray Arce din sa mama. So itong susunod, anong title po nitong tutulang isa? Ito yung Pag-ibig naman sa lawa, yung lumalabo ang lawa ng Laguna. Ay, environment. Tayo Alam niyo po ba yung anak ko, third year na ngayon sa BS Geography, na kung saan may mga immersions sa ganyan. So parehas kami, ewan ko ba kung nagmamana sa akin yung bunso kong anak. Kasi tayo yung ating advocacy. Sabi nga sa akin minsan, nung ako yung naglalakad sa may Katipunan, napaka-candy ako Nung tinapon ko yung candy, naghalit sa akin, Papa, akala ko ba pro-environment ka? Ba't tinapon mo yung balat ng candy niya sa baba? Dinampot ko nga, hiyang-hiya naman ako sa sarili ko. Sabi ko, pasensya ka na. Alam mo, nakasanayan. Alam mo, yung maliit daw na pwede mo ibahagi. Bulsa mo na. Alam mo yung Yossi, yung filter, kahit 1,000 taon, hindi mabubulok yan. Kaya yung mga naninigarilyo, nguyain nyo, pati filter, tinamagan ng magaling. Ay, dadagdag ko lang doon sa sinasabi mo. Kasi sa amin sa Lawa, sa Isla ng Talim, may bangka siyempre dyan na, siyempre hindi maiwasan na
meron kang kakainin, tatapon. Dati may basurahan sa bangka, pero ngayon wala na eh. Yung basurahan sa bangka, iipunin yun sa bangka. Pero ako sabi ko, bakit iniipon? Kasi nakikita ko, iniipon nila sa isang lalagyan ng basura. Uwi kami sa isla. Pagdating namin sa isla, doon naman itatapon ng bangkero sa lawa. Ay, Sabi mali. Ko, parang mali. Na sabi ko, nag-iipon tayo ng Ano basura. yan? Ano yan? Para kasi erap? Parang kaugalian na ng ating kinagisna na gano'n eh, na ang lawa talaga ay pinakamalaking basurahan Oo. sa buong Pilipinas. Grabe, no? So sana naman, Dapat na binabaon. ingat-ingatan ding magtapon ng basura sa So, mga lawa. kaibigan, pakinggan natin. Ang titulo ay Lumalabo Lumalabo ang lawa ang lawa ng Laguna. ni Tata Raul Ponelas. Pero, Kaber, babatiin ko muna yung nagpapabati uli. Batiin mo ng batiin. Nabati ko yung kapatid ko na si Ruby De Leon, taga-Taytay. Saka binabati ko si Kagawad, konsyel ng bayan dati, na pinsan buo ko si Ray Ponela. Si sculptor din siya, pintor sculptor. Batiin mo na rin si Mayor na ano. Mayor Nieto, si kumparing Kit Nieto, nga pala, binabati ko. Salamat sa pag-aaruga sa anak ko na panganay, na ginawa mo siyang isang guro sa Juan Cainta College. Salamat. At saka kay Kit Belmonte, kay Congressman, anak-anakan ko yan. Sa akin lumaki yan, nung panahon siya nag-aaral sa UP. Kapiti ko sa Ateneo yan kasi si yung anak Kit. ko tsaka yung anak Congressman niya. ngayon yan. Magka-classmate. Anak-anakan ko yan. At yan ang nagpasok sa mga anak ko sa Ganun ba? kung saan Sana trabaho. maimbitahan natin sa programa ko si Kung nanonood si Kit, Belmonte. ang tawag ko dyan, Toy Kids at saka Kitoy. Ito. Kasi anak-anakan ko talaga yan. Kahit tanong mo sa kanya. Okay, sige. Muli, Okay, mga atin ang kaibigan, tula ko. Nandito na Tatatigalan ang pangalawang tayo. tula. Okay. Lumalabo ang lawa ng Laguna. Lumalabo ang mata, hinahanap pa. Hinahanap pa. Aray ko. Ayan. Okay. Lumalabo ang lawa ng Laguna. Lumalabo itong lawa sa paglurok nitong ulan. May ragasayaong bahang nanggaling sa kabundukan. Dahil walang sagkang ugat, libong punong binuwal, lupang pikat ay nagnas, umaangkas, gumagapang, na ang alam kong puntahi ang puntod ng aking bayan. Lumalabo itong lawa sa ampas ng maninibog. Nawiwiring kawang isda sa putikay sumusubsob. Unting-unting nahuhukay ang banlik na natutulog, kalamay na hinahalong ang tabsing ay natatakot. Sa anlog di may giyaot ang ligating mamumukot. Lumalabo itong lawa sa basurang ikinalat. Laksang taong nagliwaliw sa tubigang ubod lawak. Ang agos ay nalulumpo sa mabahong nagpayatas, isdang tabang nangamayat. Hanggang ito'y mga bulag. May makain pa ba kaya? May makain pa ba kaya ang hagdan kong sintang anak? Lumalabo itong lawa sa rumulyong uli-uli. Na lumambal ang mapusok na daluyong ng buhawi. Nahihining tumiladang gilik burak sa sandali, naging dagim itong kulay ng lawa kong itinangi. Matapang man ang loobi. Matapang man ang loobi, sagrado ang aking budi. Lumalabo itong lawa. Lumalabo itong lawa ng lagunang may pang-akit. Sa dahilang kaming taal, matagal ang pagkapikit. Hindi namin nabantayan ng tubigang may hinagpis, kahit unti-unting nalulupog. Nalulupog o kay sakit. Na malamang ang lawa ko'y namamatay. Namamatay sa ligalig. Salamat po. Palakpakan na nila. Grabe, no? Nakapanayo ng buhok, no? Grabe yung talagang, alam niyo po,
yung reflection natin diyan, hindi sana babaha yung Marikina River kung maliwanag lang din ang pag-aalaga sa lawa eh. Kasi tandaan natin, nung binaybay ko nga po yan, hanggang nga kahapon eh, kasi ako'y galing ng BGC. So, sa sobrang traffic po ng C5, ako kayo lumabas ho ng Pateros. Paglabas ko ng Pateros, abay, diretso na ho pala ng Pasig yun. Pero alam nyo ba yung meron dyan from Bikutan, ang labas mo'y binangonan na eh. Binaybay ko ho yun at dahan-dahan, ninamnam ko yung lugar na yun. Sabi ko, kaya pala naman nagbabaha ang river, yung Marikina River dahil masyado nang mababaw ata. Tapos sa mga kids naman doon, sobra naman yung mga, alam ko, unang-unang mga bagong lukluk pa lang si Presidente, yan ang agad na nakikita niya at sinabi niya, ayusin niyan eh. Mukhang hindi na naman naayos, no? Sana, alam nyo, maganda ang lawa ng Laguna eh. Kaya lang, maraming maitutulong yan eh. Kasi dyan lahat pumapasok ang tubig eh. Yan ang bimbinan ng Tapos yung bundok naman ng Montalban, makita naman yung kakalbo ng talaga. Sobrang nawala na yung mga puno doon. Kawawa yung mga tao. Kumipot pa ilog. Saka manakita yung ilog mayroong building, may factory. Diyan sa may kainta, sa may, naku Diyos ko po, ayoko na magsalita. Talagang yung inyong tula talagang hanggang ngayon pero ano mga taon po nyo yan sinulat? Actually, yung tula na lumalabo ang lawa ng Laguna, nakasama yan doon sa ANI. ANI, nag-compile kasi ng isang libro yung Cultural Center of the Philippines. So isa yan sa nakasama doon sa librong yun ng nagsirkulo yan sa buong Pilipinas. Anong mga year po yan? Mga siguro 2013 or 14. Okay. O sige, sumesya niya si RR bago tayo magpalawig, magbahanap buhay uli daw si RR. Agree Development Trade Incorporated, a processing and packaging equipment fabricator and trading company managed by a group of innovative and visionary professionals. Agree Development Trade Incorporated's world-class product lines includes batching and mixing tanks, pasteurizers, automatic pouch fill and seal machines, plate heat exchanger and pasteurizer, counter pressure retort, tubular heat exchangers, cooling vat, cooling tunnel, mixing and storage tanks, steam-jacketed tanks and cooking kettles, CIP system, steam boilers, dehydrators, ribbon mixers, conveyors, automatic inline fillers, electrical control and automation, and an exclusive distributor of Linipac automatic fill and seal machine. Politika at kalakalan at mga napapanahong isyong pinag-uusapan. Talakayin natin yan kasama ang organisador ng bayan, katuwang sa pagpapaunlad ng pamayanan. Narito na sina Ver Robillos at Timmy Benson dito sa Pag-usapan Natin, Kaibigan. Yun, magbabalik tayo, batiin uli natin ng aking kaklasmate ng kolehiyo, nasa Japan daw. Kapadalan daw ako ng 400cc nito Kahit na 1000cc, basta totoo. Si Engineer Ben Moco na nagtatrabaho sa Tokyo Nuclear Power Plant. Laki ng sahod dyan. Binabati rin sa atin. Nakita nyo sa may screen, meron tayong tok-tok, no? Yan yung riders, yung tok-tok. Kung saan yan yung uso daw ngayon, no? At pasalamat tayo kay Congressman Bong Suntay at sa ninang ko, ninang nyo, ninang nating lahat, Nanette Castelo Daza. Sa aking classmate na may-ari ng Maxi Build, no? Construction. Kung gusto raw nyo magpagawa ng bahay, matatag at tatagal, Maxi Build muna. Okay? At siyempre yung Vibrant Wellness natin na andyan naman sa screen, pumunta kayo kay Boss Johnny. Yan daw ay kabuhayang swak na swak. Okay. So si Karaul, bago lumawig, may makakalimutan daw batiin. Batiin mo na, Karaul. Sige, binabati ko po yung mga lahat ng tiga-Tabun Binangonan Rizal sa Isla ng Talim, ang Medina at Ida family ng Bulacan. So, ang lahat po ng mga kaeskwela ko na ngayon ay matatanda na rin, ay nakikinig ngayon at ang mga tiga Laguna,
Tigalukanin na Maribeles Bataan, binabati ko po silang lahat. Yun, Higit sa lahat ang ating mga makata. Yun, si Bong Gordolan na kumakaway, Johnny Nieto, Ray Reyes, at si XGF ko kumakaway, si Malu, no? Si Goldie Aton, okay. So, asawa na, dati ex asawa. Buti hindi pa uuntog eh. Nako, Diyos ko po. So, ang ating pong tinatalakay yung lawa, ano? Ano hinugutan nyo naman dito sa... Hindi, ang karanasan ko kasi, nakikita kasi namin yung nangyayari sa lawa namin. Unang-una, naging mulat ang aking mata at ang aking isip sa mga pakikipaglaban tungkol na sa kalinisan at yung hindi pangangalaga ng mabuti sa ating kapaligiran. Kasi kaya nga dinadaan ko sa tulayan mga sinusulat ko. So, nakatutulong yan na pagpapaalala doon sa mga kaibigan natin na hindi nagmamahal sa kalikasan, hindi nagmamahal sa lawa. So, ganun lang. So, ako naman wala akong magagawa dahil hindi naman ako makina para magpalinaw ng lawa. Dahil talaga dinadaanan sa mga tula. Sa tula na lang natin dadaanin. Kung ang sabi nga ay ang mga pananalita ko sintalas ng tabak ni Damocles, maaring hindi na magtapon ng dumi sa lawa ang mga taong pumupunta sa amin sa isla. Tama yun, Raul, no? Yun daw talaga na kung saan kung hindi ka makuha sa pakipagpaspasan, sulat mo na lang. Sulat mo na lang. Si Michelle Montoho ay kumakaway sa iyo. Sandata. Ang ganda-ganda po ng mga tula ni Raul. Mabuhay po ikaw, Salamat po. Si Goldie Aton, ganun din. Hoy, si Ate Silina Sanggalang. Ate, kamusta ka dyan? Taga Project 8 yan. Okay. Si Michelle Montoho naman. Isa kayong barangay, Okay. Kamusta kayo dyan, ano? So, ganun lang ho, no, ang sinasabi natin. Si Tata Raul, iskultor, no? Manunula at nagsusulat ng mga literatura. Alam mo mga, pagmayabang na natin dito, pagkakataon mo na ito ano ba yung pinakamataas mong award? Meron ka na bang nakuha Ramon Magsaysay Award? Actually, ako yung gumagawa nung Ramon Magsaysay na rebulto doon sa UERM. Yung pinaka-rebulto nila sa UERM, ako yung nakomisyon doon. At yung mga pinapagawa sa akin mga troping Magsaysay, tulad ni dating Senador Ramon Magsaysay Jr., sa akin din siya nagpapagawa. At yung pinakamataas kong natanggap na award, marami yung matataas kong... Yung pinaka-latest mo, ito. Yung latest, yung Dangal ng Panitikan 2020, ka-award lang namin sa Malacanang, sa pamagitan ng Komisyon sa Wikang Pilipino. At binabati ko nga rin pala si Dr. Arthur Casanova. Siya po yung tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Pilipino. At lahat ng tiga Komisyon sa Wikang Pilipino, marami pong salamat sa pagbibigay pugay. At malugod ko rin binabati ang ating lahat ng Makata. Na nakasama ko sa pagpupugay na yun bilang isang dangal ng panitikang 2020. Salamat po. Si Sandy Lilis nagbabate dyan sa Barangay Tandang Sora. Ito maikwento ko lang sa inyo. Alam niyo po, nung ako'y nag-aaral pa ng kolehiyo, tambay ako ng Plaza Miranda Mga alas 10 na ng gabi yun. Tapos, pagtapos na po yung umpuk-umpukan doon, lilipat ako sa likuran ng estatwa ni Rizal. Nandun naman po, manunula, magkikwento. Hanggang alas 12 ng gabi, nandun lang ako. Gabi-gabi yun. Kasi ang sarap makipag-usap sa mga paham. Yung mga mas matatanda na sa'yo, makikita mo doon yung mga filosofiya ng street, philosophy of the street. Kaya yung aking karanasan, lumawak, hindi lamang sa pakikibaka, bagkus yung pagiging pantas mo, yung pagkakaintindi mo, takbo ng lipunan. Ganon din ako cover kasi nga yung ambagan na 2018, nasali ako doon bilang ibahagi ko yung wikang Tagalog ng Talim Island na nagtagumpay naman ako dahil isa sa libro yan ng Panitikang Pilipinas ng UP. So sa pagitan ni National Artist Virilio Almario. Oo. So siya yung idol ko yun. Buong Pilipinas yun. Sa Bisaya, Mindanao, lahat ng mga dialekto niya ay dinala roon. So ang bahagi ko doon, ako yung kauna-unahang nagdala
ng Tagalog Talim Island doon sa Ambagan 2018 na yun. Ayun, okay. Si Glenn Miss lang ay kumakaway. Si Marvin Gito rin kumakaway. Si Bib Taasan Francisco. Ayan, okay. So, yung lahat ng mga kumakaway, hi din, no? So, makita mo yun talaga, no? Alam niyo po, sa totoo lang, itong katabi ko, kasama sa studio, matagal ko na itong pinangarap, no? Maliit pa po ako, gusto ko na siya makausap. Ayun, kailan ako tumanda, saka ako nakaharap. Tapos nakaharap ko pa, buhay pa, no? Alamat po ito, alamat, no? Tandaan natin. So, muli, yung mga nagnanais ng pagsisilbi pa ni Tata Raul, madali naman ho siya makakontak. Meron ho siyang Facebook, no? Kayo na lang ho ang mag-Facebook, sa mag-PM lang po nyo. Alam mo naman ho nito, maraming nakapila, pero kung depende ho daw sa magkano, makakayunahin. Yung makabalato, alam niyo po, pagkatapos ng programang ito, may binubulong sa akin si Tata Raul. Sabi niya pwede ka bang mayakag ng isang Pilsen, no? Sabi ko, wala namang problema. Basta ba ikaw magbabayad? Ikaw magbabayad. Papainit lang kami. Papainit na, masyado malamig sa studio. Nga isang bote, okay na. Okay, ano mang bote? Oy, si Romel Castillo, kamusta ka dyan, Brad? Si Neil Diaz Demetrio. Si Mayet, okay. Si Marvin Ingito, okay. So, yung marami pang humahabol, ano? Sa 6 na minuto na lang. Hanggang ano oras ba tayo, RR? Plus 2 minutes ba yan? Ha? Eksakto ba tayo? So, 5 minutes. Okay. Muli, ina-announce po natin na tayo po nagpapasalamat sa staff ng K5 Digital Media sa pagkakataon. Tayo po nagsimula dito sa studio to noong September 12 after ng birthday ng lolo ko na si Perdi, no? Pagkatapos tuloy-tuloy ho tayo. Kaya lang po, tayo po ay talagang nayayakag na ating kasama sa grupo ang UDDS. Tayo po ililipat sa #TV. February 6 po tayo magsisimula doon. Ganun po rin ang ating programa, no? Pag-usapan natin kaibigan, 5 to 6 pa rin. Muli, nagpapasalamat ako sa ating chairman, Nono Reyes, sa pagkakataon, kay Boss Johnny, kay Derek Angelo, kay B-Boy, kay RR, kay Chairman Albert, no? Sa pagkakataon. Huwag ko kayong mag-alala. At tayo naman, mga iba pang mga kasamang naiwan dito. Alam ko, dahil mababait, magagaling ang mga technician natin, talagang aalalayan po tayo dito. At maraming pa naman tayo kinakausap upang maging katuwang pangunan natin dito sa K5. Okay? So, meron ka bang yung mga huling habilin mo sa mga, sa'yo, pagkakataon mo na to? Basta ang huling habilin ko, tuloy ang pabaga. Ilan po? Ano yung pabaga? Pampainit. Oo. Sa amin kasi, pagka may mga tanim sa itaas, umaahon kami dyan. Ano ba, mais. May maisan doon. So, basta sinabi mong tuloy ang pabaga, magbabaga na yon, doon na kami mag-iihaw. Okay. Iniihaw ba ang ayungin? Oo, mas masarap na inihaw ang ayungin. Pipisayin mo yan sa Kamatis. mangkok. Sa mangkok. Oo. Taka lalagyan ba ng tubig at asin? Yun lang. Wow. Yan ang mga gusto ko. Tapos meron tayong gin kalamansi. Yun eh. Hindi pa ubos yung nating tinira sa bahay eh. Nako, patay Nandun pa. tayo. Pagbalik mo Ganun sa ba? bahay, titirahin ulit natin yan. Nasa isla na pala, nasa isla na. Kung meron ho kayong pagkakataon din at medyo pag lumuwang-luwang na, meron ho siyang maliit na ano doon, na lugar sa resort. ang pangalan ay Kuta ni Tata Raul. ni Tata Raul, no? Nasa Arcenter and Resort. yon. Meron ho yan sa Facebook, no? Mura lang naman ho daw doon. May entrance ba doon o may Wala po. Alam wala niyo, entrance? for yun private kasi yun for family, for grupo. Oo. Lalo na yung team building. Okay. Yung mga grupo ng Metro Manilang kaibigan ko, doon sila nagti-team building. Okay. Wala namang problema sa tulugan, sa pagkain. Magdala lang sila ng pagkain at may lutuan naman doon, may ihawan. Okay. May bahay kubo, tatlo yung bahay kubo ko ron. Sige. So, pag napunta ka ron, hindi ka maaaring hindi babalik. Pwede bang tumira? May tumira, may titirahin, ano eh? Si Boy Bacolod, nagpapabate. Si Romel Castillo, na Brad. Yung natin, yung manok na, na anong tawag doon? Native. Inihaw. Inasal. Inasal, no, to, no? So, ingat ka dyan, to, So,
Next Saturday, February 6, sa Hashtag TV po tayo. At ang ating bisita ay si Attorney Hil Valera, no? Na kung saan siya po yung aming president ng Ramon Magsaysay Cubao High School Board 21-23, no? Siya po isang lawyer at siya po rin ay isang environmentalist lawyer, no? At siya din ay marami ring karanasan na pero ang topic natin ay PEB-ibig, no, sa bayan at pagsisilbi, no? Yun yung ating topic sa buong Pebrero. Kaya ang ating mga bisita puro katulad doon ni Tata Raul, mga bigotilyong maginoo, no? So muli wala ho, hindi natin naging katuwang at kasama si Jimmy Benson dahil po daw lagpak na naman ang signal sa Bataan, no? Sana naman alam mo si Secretary DITC, si Kernel, dating Senador Honasan, idol na idol natin yan. Ito, hindi to masyado nagsasalita, trabaho ng trabaho. Alam ko, bago matapos ang pandemyang ito, matatapos na rin ang problema natin sa telekomunikasyon. Kasi po sa panahon na ito, dahil bawal nga lumabas, yan na lang ang mga mahalaga at importante na dapat maayos kasi yan na lang yung communication natin eh. So muli, ako po si kaibigang Bero Billos at tandaan natin, pag may tatalakayin, pag-usapan natin, kaibigan. Bye! The Philippines newest online radio. K5 Digital Media. Makikinig sa'yo.